Magandang gabi po sa inyong lahat at live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung ating 11 p.m. update sa binabantayan nating bagyo na si Bagyong Maymay na may international name na Kujira. As of 11 p.m. po ito na update. So makikita natin sa ating latest satellite images na dalawang bagyo pa rin yung minomonitor natin. Unahin muna po natin yung bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung bagyong Dolphin na mahigit 1,000 kilometro northeast na extreme northern Luzon. Hindi natin inaasahan na papasok itong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po itong kikilos dito sa may southern part ng Japan at eventually po bandang weekend ay ito ay magla-landfall sa may bahagi naman ng China. Hindi man direktang makakaapekto itong bagyong Dolphin sa ating bansa, inaasahan natin na patuloy nitong palalakasin yung habagat hanggang weekend. Kaya asahan nyo po mga kababayan na mananatiling maulan po sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung western section ng Luzon hanggang this weekend dahil kahit po inaasahan nga nating malulusaw yung bagyo naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na palalakasin ng bagyong Dolphin ang habagat na siyang magdadala ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan, posible pa rin yung malalakas na mga pag-ulan hanggang weekend. So dito po tayo ngayon sa bagyong Maymay na may international name na Kujira. Inaasahan po natin na ito pong bagyo ay posibleng malusaw at mag-isang low pressure area na lamang by tomorrow morning. Magiging trough na lamang ito ng bagyong si Dolphin. Ang huling lokasyon niya, 290 kilometers. Silangan ng Kasiguran Aurora, taglay yung pinakamalakas na hangin, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman, nasa 70 kilometers per hour. At kumikilos, pasilangan, timog silangan sa 35 kilometers per hour. Mapapansin niyo po rito na marami pa rin kaulapan lalo na sa may western section ng Luzon at maging sa Kabisayan. Ito po yung habagat na siyang patuloy na magdadala ng hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po sa western section ng Luzon at ng Visayas. Narito naman yung latest track ng bagyong Maymay. Makikita po natin na posible po by tomorrow morning ay isang low pressure area na lamang ang bagyong Maymay. At sa ngayon po, wala na tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Lalo't papalayo na nga at papahina na ang bagyong Maymay. Gayunpaman, bagamat wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, patuloy nating inaasahan na posible pa rin yung kung minsan po may mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating kapuluan hanggang bandang Sabado. Ito po ay dulot ng hanging habagat at yung mga pagbugso ng hangin na dala pa rin ng bagyong Maymay. Samantala, as of 11 p.m. po, nag-issue tayo ng ating heavy rainfall warning. Ito yung inaasahan natin magiging lakas ng ulan sa susunod na 3 oras. Ang susunod pong update ito ay 2 a.m. So as of 11 p.m., may naka-orange warning na po ang malaking bahagi dito sa may area ng Metro Manila, Cavite, Rizal, ilang bahagi ng Laguna at Batangas, ganun din yung portion po ng Pampanga, maging bahagi po ng Bulacan, gayon din itong Bataan, Zambales. So sa mga lugar po na naka-orange warning, mag-ingat nga sa posibilidad po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa or mga landslides. Naka-yellow warning naman yung ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, Quezon, Batangas at Laguna. Mananatili po ang posibilidad ng malalakas na mga pag-ulan at magbibigay po tayo ng update ulit mamayang 2 a.m. kung meron pa ring heavy rainfall warning. Samantala, ang inaasahan naman natin in the next 24 hours, mananatili po hanggang bukas ng gabi ang malalakas na mga pag-ulan. Lalong-lalo na po, bibigyan ko po ng emphasis yung bahagi ng Zambales, sa amin po sa Bataan at gayon sa Occidental Mindoro. Asahan pa rin po hanggang bukas, magiging maulan pa rin. Ito po ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas po ito ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ay iba pang bahagi ng Central Luzon, kagaya ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, maging ilang bahagi ng Calabarzon at yung Metro Manila, gayon din po ang Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan ay patuloy na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman ng gabi hanggang Sabado po ng gabi, magiging maulan pa rin. Bibigyan ko po ng emphasis naman yung bahagi ng La Union at Benguet, maging Zambales, sa Bataan at Occidental Mindoro. Mas malalakas na mga pag-ulan pa rin yung mararanasan mula bukas ng gabi hanggang Sabado po ng gabi, dulot ng habagat. So mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga landslides at flash floods.
Pagdating naman po ng araw ng Sabado ng gabi hanggang Linggo ng gabi, magiging maulan pa rin po sa malaking bahagi ng Central Luzon. Gayon din ang Ilocos Region at Cordillera. So sa mga kabundukan po, mag-ingat sa mga posibilidad ng mga landslides dahil po inaasahan pa rin natin hanggat hindi po nagla-landfall yung bagyong Dolphin, patuloy na lalakas pa rin yung hanging habagat. Kaya po ang inaasahan natin, posibleng by next week pa po, magsisimulang mas mabawasan yung mga malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon naman po, naka-issue pa rin ang ating gale warning, particular na sa Batanes. Ito ay dulot naman or epekto ng bagyong Dolphin. Malalaking alon pa rin yung inaasahan, kaya delikadong maglayag. Yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa baybayin ng lalawigan ng Batanes. At patuloy nyo pa rin pong sundan ang Pag-asa sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook at YouTube at sa dalawang website sa pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Lagi po tayo nag-update real time, lalong-lalo na yung mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, flood advisories at rainfall information sa buong bansa real time. At live po na nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Ang next update natin bukas ng 5 a.m. Salamat po.